Sa pag-react sa halimaw, ginamit ni Igarashi ang kanyang Valkyrie skill, Mirage Step, upang maiwasan ang atake nito at mailigtas ang kanyang mga kasama sa grupo. Gayunpaman, pagkatapos na may escort siya sa kaligtasan, isa sa mga adventurer na kanyang nailigtas ay gumamit ng teleport scroll upang umalis sa labirinto. Habang ina-activate ang scroll, na-teleport ang lalaki at ang kanyang kasama palabas ng dungeon, ngunit iniwan si Igarashi. Nang makita ito, napagtanto ni Arahito na hindi pala kasama si Igarashi sa kanilang grupo, kaya't iniligtas lang niya sila dahil sa kabutihan ng loob habang iniwan nila siya. Tumalon siya upang tulungan siya laban sa halimaw, ngunit sinabi ni Igarashi na manatili siya sa likod. Binaliwala niya ang babala niya at inatake si Redface gamit ang kanyang tirador, pero ang maliit na bato ay walang epekto dito. Tumingon si Igarashi at gumamit ng Thunderbolt spell, ngunit kahit iyon ay hindi nakasugat sa halimaw. Pagkatapos, nagsimula itong umikot at naging bola at tumira sa kanya para sa isang atake. Habang pinapanood niyang kumukuha siya ng depensibong posisyon, napagtanto ni Arahito na wala na siyang enerhiya para muling gamitin ang Mirage Step. Bagaman sinubukan ni Igarashi na hadlangan ang atake, iniiwasan ni Redface ang kanyang sibat at sa halip ay inatake siya gamit ang dive bomb. Mabilis na sinubukan ni Arahito na gumamit ng depensa para tulungan siya, ngunit hindi gumana ang spell dahil hindi siya miyembro ng kanyang grupo. Ang atake ay tumama ng brutal at si Igarashi ay napalipad sa lupa. Pagkatapos, si Redface ay biglang tumalon patungo kay Arahito, kaya may isang tumalon upang ipagtanggol siya. Mabilis na ginamit muli ni Arahito ang defense support, na epektibo at tuluyang huminto sa pag-atake ng halimaw. Nakita na kayang harangin ng kanyang mga kasanayan ang halimaw, nakaramdam ng guilt si Arahito na hindi niya tinanggap ang alok ni Igarashi na makipagtulungan noon. Malapit, patuloy na pinapakiusapan ni Igarashi si Arahito na tumakbo para sa kanyang buhay. Humihingi siya ng tawad dahil sa pagiging mahina, ngunit siya rin ay humingi ng tawad dahil sa pagkukulang na maprotektahan siya. Pagkatapos, tumutok siya sa halimaw, dahil ang kanyang depensa ay kayang harangin ng buo ang atake nito. Sa tingin ni Arahito, kayang patayin ni Durja ang nilalang kung bibigyan niya ito ng suporta sa atake gamit ang kanyang skill. Sinabi niya kay Durja na maghanda, kaya nang subukan ulit ni Redface na atakihin si Igarashi, siya ang hamarang dito. Habang nagmamadali siyang atakihin ang halimaw, pinapalakas ni Arahito ang kanyang lakas gamit ang kanyang suporta na mahika, na nagpapahintulot sa kanya na putulin ang halimaw sa isang hampas. Pagkatapos matalo ang halimaw, huminga ng maluwag si Arahito. Malapit, napansin ni Rebold ang laban, kaya sinabi ni Arahito kay Durja na tawagan siya para humingi ng tulong. Sumang-ayon siya, ngunit habang inaasikaso ni Arahito ang mga sugat ni Igarashi, napansin niya ang isang kakaibang kislap mula sa kanyang dibdib. Tiningnan ni Arahito ang kanyang stats, nalaman niyang umangat siya ng level matapos talunin si Redface. Tinakpan niya ang nakalantad na katawan ni Igarashi gamit ang kanyang jacket at sinusuportahan siya. Pagkatapos ay inanyayahan niya itong sumama sa kanyang grupo upang magamit niya ang kanyang recovery support skill para pagalingin ang kanyang mga sugat. Umiti si Igarashi sa kanyang pag-aalaga, ngunit hindi niya tinanggihan ang alok nito. Matapos siyang alagaan, nilapitan niya ang patay na halimaw at inilagay ito sa kanyang inventaryo. Sa likuran niya, dinala ni Rebold at ng iba pa ang nasugatang Igarashi. Pagkatapos, lumitaw din si Aledia kasama si Suzuna, nagulat sa kaguluhan. Ipinaliwanag ni Arahito na nakasalubong nila ang isang kilalang halimaw, na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Karaniwan, ang red-faced cotton ball ay sapat na ang lakas upang sirain ang mga level 3 na grupo ng mag-isa, kaya't labis na nakakagulat na natalo ito ng level 1 na si Arahito gamit lamang ang kanyang mercenary. Nang makita ang kanyang mga kakayahan, nagpakilala si Aledia sa kanya. Tumingin si Suzuna, nagtataka kung ang nasugatang tao ay isa sa mga muling isinilang kasama nila. Tumango si Arahito, ngunit pinatatahanan niya siya na gagaling si Igarashi dahil sa kanyang recovery skill. Nang marinig ito, muling nagulat si Aledia. Dahil ang mga rear guard ay karaniwang hindi nakakakuha ng maraming iba't ibang support skills, nauunawaan ni Arahito na ang isang well-rounded rear guard tulad niya ay napakabihira, ngunit tumanggi siyang magpaliwanag dahil ayaw niyang i-recruit siya ni Aledia. Tumiko siya at umalis, bumalik sa guild ng mga bayaran upang ibigay si Durja. Sinabi ni Layla kay Durja na ibalik ang kanyang mga armas bago umalis, kaya tumango siya.
Gayunpaman, nag-atubili ang batang babae bago umalis, nais sanang magsalita kay Arahito. Napansin ni Leila ang kakaibang kilos nito at nagtataka kung ano ang gusto niya. Bigla, inilagay ni Durja ang kanyang kamay sa kanyang dibdib bago bumalik. Parehong nagulat sina Arahito at Leila. Ipinaliwanag ni Leila na nagustuhan siya ni Durja, kaya nagtataka siya kung maaari niya itong kunin bilang permanenteng miyembro. Nang marinig ito, lalo pang nagulat si Leila. Karaniwan, hindi siya nagpapahintulot na may bumili ng permanenteng miyembro maliban kung mapagkakatiwalaan ang mga ito, lalo na dahil sa kung gaano kalaki ang gusto ni Durja sa kanya. Nagpasya siyang pagkatiwalaan siya at ibinulgar na kakailanganin ng 100 copper tickets para lubos na mabili si Durja. Bagaman mukhang mataas ang presyo, iniisip ni Arahito na sulit ito, dahil napakalaking tulong ni Durja sa kanyang misyon. Pagkatapos, bumalik siya sa guild ng mga adventurer upang iulat ang kanyang progreso. Nabahala si Luisa dahil nakatagpo siya ng isang named monster, ngunit nakaramdam siya ng ginhawa nang makita siya. Ipinakita ni Arahito sa kanya ang natalong pulang mukha, kaya sinabi niyang ito ay isang bounty monster. Ang gantimpala para sa pagpatay dito ay 20 gintong barya, habang nakakuha rin si Arahito ng 280 puntos ng kontribusyon para sa pagpatay. Nakita ito, siya ay labis na nagulat, dahil inabot siya ng pagpatay sa 50 cotton balls para makakuha lamang ng 105 puntos. Napansin din ni Arahito na nakakuha siya ng 50 trust points, kaya ipinaliwanag niya na ito ay mga puntos na nakukuha niya sa pagtulong sa iba, kahit na ang tiwala ay hindi isang sukatan na maaaring kwentahin. Ang sistema ay nagbibigay ng trust points bilang isang magaspang na pagtataya ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang adventurer habang tumutulong sa ibang mga seeker na nangangailangan. Karaniwan, ang isang manlalakbay ay hindi makakakuha ng higit sa 5 trust points bawat ekspedisyon. Gayunpaman, somehow nakakuha si Arahito ng 10 beses na mas marami, kaya nagtataka si Luisa kung anong uri ng kamanghamanghang gawa ang nagawa niya. Nang marinig ito, nagtataka siya kung nakuha niya ang mga trust points na iyon dahil sa mabuting pagtrato niya kay Durja. Ipinaliwanag din ni Luisa na ang mga trust points ng isang seeker ang nagtatakda kung gaano kabilis lalaki ang kanilang contribution points. Nang marinig ito, napagtanto niya na mabilis siyang lalaki ang trust points dahil ang rear guard ay nagbibigay ng suporta sa parehong vanguards at midguards ng grupo. Gayunpaman, nag-aalala si Arahito na baka masyado siyang sumikat at magdulot ng labis na atensyon. Hiningi niya sa kanya na itago ang kanyang sobrang makapangyarihang klase. Tumigil siya, nauunawaan na ang hindi kinakailangang kasikatan ay maaaring magdulot ng problema para sa kanya, at nangakong itatago ito bilang lihim. Ipinaliwanag din niya na si Arahito ay umakyat sa itaas na kalahati ng mga seeker na nakatira sa kanilang distrito, na nangangahulugang makakakuha siya ng bagong suite. Sinabi niya sa kanya na nagising na rin si Igarashi, kaya umalis siya upang bisitahin ito. Pinasalamatan siya ni Igarashi sa pagligtas sa kanyang buhay, sinabing magkakaroon siya ng malaking pag-angat sa kasikatan dahil sa kanyang mga kakayahan. Ikinukumpara niya ang sarili niya sa kanya, iniisip na siya ay isang ganap na kabiguan sa kaibahan. Bagaman pumili siya ng isang marangyang klase, nabigo siyang makakuha ng mga kasapi sa koponan at natalo siya ng isang halimaw. Gayunpaman, hindi ganoon ang iniisip ni Arahito. Sinabi niya sa kanya na napakakul ng ginawa niya na ipagtanggol ang ibang mga seeker at tumindig laban sa isang hindi matatalong kalaban. Binanggit din niya na sobrang swerte niya sa kanyang unang laban, kaya hindi lang siya basta-basta natalo ang kilalang halimaw dahil sa galing. Pagkatapos, inanyayahan niya itong sumali sa kanyang grupo. Alam na ang kanyang dating boss ay may napakataas na mga hinihingi, kinakabahan si Arahito, iniisip na baka hindi siya tanggapin. Nang marinig ang kanyang mga salita, umiwas si Igarashi sa kahihiyan. Akala niya na tinatanggihan siya nito, kaya't naghahanda na siyang umalis, pero malumanay na pumayag si Igarashi na sumama sa kanyang grupo. Pagkatapos, humiling siya na itigil na ang pagtawag sa kanya bilang chief, dahil hindi na sila magkasamahan sa trabaho. Umiti si Arahito, tinanggap ang kanyang kahilingan. Ilang araw ang lumipas, nakabawi na si Igarashi, kaya magkasama silang nag-explore sa lungsod. Sa daan, nakakita sila ng isang tindahan, kaya pumasok si Igarashi para tingnan ang ilang damit. Habang pinapanood niyang pumili ng mga damit, nagulat si Arahito, dahil hindi pa niya ito nakita na walang suot na damit pang opisina.
Ngumiti siya, nahihiya, at ipinaliwanag na palagi siyang kailangang umuwi ng maaga pagkatapos ng trabaho. Bagaman siya ay isang nagtatrabahong adulto, palaging kontrolado ng kanyang mga magulang ang kanyang buhay, kaya't si Igarashi ay pinapauwi ng maaga tuwing gabi. Dahil dito, pinagsikapan niyang umangat sa ranggo at makakuha ng posisyon kung saan hindi siya kayang utusan ng kanyang mga magulang. Ngayon, sa bagong mundong ito, maaari na siyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Interesado si Arahito na matutunan ang bagong panig ng kanyang manager. Humingi ng tawad si Igarashi sa paglalagay ng labis na stress sa kanya sa kanilang nakaraang buhay, kaya ngumiti siya at pinatawad siya. Ngayon, gusto niyang tumingin siya sa hinaharap, dahil nagsimula na sila ng bagong simula. Habang nag-aagahan silang dalawa, narinig ni Arahito ang ilang mga seeker sa kanilang pag-uusap. Ayon sa balita, si Illidia ay may kaugnayan sa isang tinatawag na Death Sword, at siya ay bumibisita sa kanilang distrito mula sa labas. Ayon sa mga adventurer, nagre-recruit siya ng mga baguhang seeker at sinasanay sila para sa isang tiyak na trabaho. Gayon din, iniwan niya ang isang nangungunang grupo na tinatawag na White Knight Brigade at tumakas mula sa kanila. Isa sa mga naghahanap ang nagsabi na dapat nilang samantalahin ang pagkakataon, dahil ang isang mataas na ranggong naghahanap tulad ni Illidia ay tiyak na maraming pera. Gayunpaman, agad siyang pinutol ng boss, nagbabala na baka may makinig sa kanila sa mataong restaurant, kaya't tumigil ang grupo sa pag-uusap. Pagkatapos, umuwi si Arahito at inimbitahan si Igarashi na makituloy sa kanya dahil binigyan siya ng malaking suite. Natutulog ang dalawa sa magkabilang panig ng kurtina, ngunit nang maglaon ng gabing iyon, naging hindi mapakali si Igarashi. Sumilip siya sa likod ng kurtina at humiling kay Arahito na lumingon. Sa hindi malamang dahilan, nahihiya siya tuwing nakaharap siya sa kanya. Sumang-ayon si Arahito, ngunit napagtanto niya na ang kanyang recovery support skill ay nagkonekta sa kanya. Kung aktibo pa rin ang kasanayang iyon, maaaring nagdudulot ito ng mga mainit na damdamin sa puso ni Igarashi para sa kanya. Pagkatapos malaman ito, nagpasya siyang bumili ng hiwalay na kama para sa kanya sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, umalis siya kasama si Igarashi para sa isa pang ekspedisyon. Muli, inuupahan niya si Thurja para sa kanyang mga serbisyo. Habang nakikita ni Igarashi siya, sinubukan niyang ipakilala ang sarili. Gayunpaman, mananatiling tahimik si Thurja, kaya nagtataka siya kung may nagawa siyang mali. Umiti si Arahito, ipinaliwanag na hindi lang talaga nakikipag-usap si Thurja sa kahit sino. Pagkatapos, pumasok sila sa isang tindahan ng kagamitan at kumuha ng ilang mga pasadyang item na gawa gamit ang mga materyales ng Red Face. Mamaya, sa labirinto, nakatayo si Thurja na may bagong pulang buckler na nagpapababa ng pinsalang dulot ng apoy. Si Igarashi ay naglagay ng depensibong scarf, habang si Arahito ay pinahusay ang kanyang tirador upang magpalabas ng mga apoy na bala. Sa kanilang bagong kagamitan, humarap sila sa isang grupo ng mga mahihina na halimaw. Matapos mapabagsak ang isang bulak, humarap ang grupo sa ilang mga bubuyog na may lason. Sinabi ni Arahito kina Igarashi at Thurja na magpormasyon at pinatibay ang kanilang depensa gamit ang kanyang support skill. Pagkatapos, sabay-sabay nilang pinabagsak ang mga halimaw. Pagkalipas ng ilang sandali, narating nila ang pasukan ng ikalawang palapag. Bagaman gusto ni Arahito na makakuha ng mga puntos upang permanenteng bilhin si Thurja, natatakot siya na baka masaktan ng mas malalakas na halimaw ang kanyang mga kasama. Kamakailan, may balita tungkol sa isang named monster na kumakalat sa ikalawang palapag, na nagpapalakas ng panganib ng kanilang paglalakbay. Tumingon si Arahito upang umalis, ngunit bigla silang nakarinig ng sigaw ng isang babae mula sa kabila. Mabilis, lahat ay nagmadali patungo sa ikalawang palapag. Doon, nakita nila sina Suzuna at Illidia na nakaharap sa isang malaking orc na may pangil at mga bubuyog na may lason. Bagaman napatay ni Illidia ang orc, pinalibutan ng mga bubuyog si Suzuna. Nang makita ito, sinabi ni Arahito sa kanyang mga kasama na ilayo ang mga bubuyog. Sinubukan niyang barilin ang isa sa kanila gamit ang fire pellet, pero masyadong malayo ang bubuyog para tamaan. Sa kabutihang palad, naabot ito ni Thurja sa tamang oras, kaya't binigyan siya ni Arahito ng proteksyon gamit ang kanyang depensa, na nagpapahintulot sa kanya na patayin ang bubuyog mula sa kaligtasan. Pagkatapos, pinatay ni Igarashi ang isa pang bubuyog gamit ang kidlat. Habang natatalo ang mga halimaw, bumagsak si Suzuna sa ginhawa.
Naiinis siya na nahirapan siya, pero iniisip ni Ildia na mahusay ang ginawa niya sa pagtagal laban sa mga halimaw ng nakaraang palapag. Naiintindihan ni Arahito na tinutulungan siya ni Ildia na talunin ang mas malalakas na halimaw upang mabilis na makakuha ng karanasan. Gayunpaman, iniisip niya na masyadong delikado ang ganitong paraan para sa isang baguhan tulad ni Suzuna. Iniling ni Ildia ang kanyang ulo, sinasabing wala siyang oras para maghintay. Matapos niyang gustuhin na maging kasing lakas siya ni Suzuna, bigla niyang sinabi na kailangan niya ito para makabalik sa isang lugar. Bagaman pinipigilan ni Ildia ang sarili na huwag magpakaabala, tinawag siya ni Arahito. Nagtataka siya kung tungkol ba sa White Knight Brigade ang sinasabi niya, na nagpatigil sa kanya sa pagsasalita.